mga kapatid kay Kristo Jesus. Sana po kayo ay nasa mabuting kalagayan. Ngayong araw na ito ay pinagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ng 3 persona sa iisang Diyos lamang. Ngayon ay kapistahan ng ating Diyos. Binibigyan tayo ng pagkakataon para ating kilalanin ang nagpapakilalang Diyos na ito sa atin. Ang Diyos natin, iisa, 3 persona sa iisang Diyos. Sabi ng ating pagbasa nung isang linggo, sa pamagitan ng biyaya ng Banal na Espiritu Santo, tayo ay nakakatawag kay Jesus na Panginoon. At sa pamagitan ni Jesucristo, tayo ay nakakatulog sa Ama. Ang Ama, mahal na mahal niya ang Anak. Ang Anak, pinamahal niya ang Ama. At ang nagbubuklod sa kanila ay ang Espiritu Santo. Sa bawat pagsisimula ng bawat panalangin, sa bawat pagtatapos ng bawat dasal, sinisimula natin ito at nagtatapos sa pagtawag natin sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Sa araw-araw nating buhay, nandoon ang pagdulog natin at pagtawag natin sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Sa sandali na tayo ay natatakot, kinakabahan, sa sandali na tayo ay nalulumbay, sa sandali na tayo ay napapadaan sa simbahan, sa sandali na tayo ay may mga pangangailangan, ang ating dasal sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Subalit may tatanong natin, Father, kung araw-araw naman pala tayo ay dumudulog sa Diyos, kung araw-araw naman pala tayo ay sumasamba at nananalangin sa Kanya, bakit kinakailangan pa ng isang araw sa loob ng isang taon para ipagdiwang natin ang patungkol sa Holy Trinity? Iisang Diyos, 3 persona. Bakit kinakailangan pa ng isang araw na kapistahan? Alam nyo, para din po yung katulad ng buhay. Tayo, araw-araw ay nabubuhay. Subalit minsan sa isang taon, pinagdiriwang natin ang ating birthday, na kung saan kapag sumasapit yung ating kaarawan, nandoon na mas na-appreciate natin ang ating kaarawan, ang ating buhay. Ganon din naman sa diwa ng mga mag-asawa. Araw-araw kayo ay namumuhay bilang mga mag-asawa. Subalit tuwing sumasapit yung inyong anibersaryo ng pag-iisang dibdib, nandoon na mas na-appreciate ninyo, mas lumalalim ang inyong ugnayan sa isa't isa. Ganon din naman sa diwa namin, kaming mga pari. Araw-araw isinasabuhay namin ang pagiging isang pari. Subalit tuwing sumasapit ang anibersaryo ng aming ordinasyon, nandoon na mas napapalalim ang aming ugnayan sa aming Panginoon. Kaya nga mga kapatid, itong araw na ito, ang Diyos ay nagpapakilala sa atin. At tandaan natin, ang bawat ugnayan ay nagsisimula sa pagpapakilala. Ang bawat relasyon, ang bawat ugnayan ay nagsisimula sa pagpapakilala. Diba, yung mga mag-asawang naririto ngayon, naalala nyo pa ba yung sandali na nakilala ninyo ang inyong asawa? Naalala nyo pa ba yung sandali doon sa mga magbe-best friend na nandito ngayon, na yung unang sandali na kayo ay nagkakilala? Sa bawat ugnayan, sa bawat relasyon, ito ay nagsisimula sa pagpapakilala. At ngayong araw na ito, hayaan po ninyo na bagamat napakalawak ang misteryong ito ng banal na Santatlo, subalit ang Diyos nagpapakilala sa atin sa 3 pamamaraan, na siya ay Diyos ng katapatan, na siya ay Diyos na bumubuklod sa atin, na siya ay Diyos na nagmamahal sa atin. 3 katangian ng Diyos, 3 pagpapakilala ng Diyos na ibinibigay sa atin ngayon. Yung una, ang Diyos nating ito ay tapat sa atin. Kung babalikan natin yung ating unang pagbasa ngayon mula sa aklat ng Exodo, natatandaan natin na ang bayan ng Diyos inilabas doon sa pagkakaalipin sa Ehipto at sila ay naglalakbay patungo doon sa lupang pangako. At doon sa kanilang paglalakbay, yung bayan ng Diyos hindi nagiging tapat kay Yahweh. Maraming mga pagkakataon na sila'y tumatalikod, sila'y nagkakasala. At doon sa narinig nating unang pagbasa ngayon, si Moises ay umakyat doon sa bundok ng Sinai. At alam natin kung ano magaganap doon. Ibibigay sa kanya yung 10 utos ng Diyos. Subalit pagbaba ni Moises, makikita niya na yung bayan ng Diyos sumasamba sa mga Diyos-Diyosan.
At doon nagalit si Moises, di ba? Binato pa niya yung tablet na merong 10 utos ng Diyos. At dahil doon, pinaalaalang muli ni Moises na ang Diyos ay tapat sa atin. Dapat tayo rin ay maging tapat sa Kanya. Mga kapatid, tayo rin sa sandali ng ating buhay, marami tayong mga pangako na binibitawan. Subalit yung mga pangako kung minsan napapako. Yung mga pangako sa kasal, pangako sa ating kaibigan, pangako sa ating Panginoon, kung minsan nawawala at napapako ang mga pangakong ito. Subalit sa bawat sandali na tayo ay bumabaling muli sa Diyos, sapagkat ang Diyos natin ay Diyos ng katapatan, ating dasalin sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Yun po yung una. Pangalawa, pinapakilala din sa atin, nagpapakilala sa atin ang Diyos nating ito bilang Diyos na siyang nagbubuklod sa atin. Sa ating ikalawang pagbasa ngayon, narinig natin mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. O kung babalikan natin yung mga taga-Korinto, sila yung mga mayayaman, sila yung mga elitista, ika nga, doon sa lipunan, doon sa panahon na yon. Sila yung mga matataas sa lipunan. At dahil doon, nadi-divide yung community. Bakit? Kasi meron silang kanya-kanyang kinakampihan na mga disipulo at mga apostol ng ating Panginoon. Ako kay Apolos ako. Ako kay Pablo ako. Ako kay Pedro ako. At doon sinasabihan sila ni San Pablo, Teka, nahahati ba ang katawan ni Kristo? Nahahati ba ang simbahan? Tayo ay nabubuklod sapagkat ang dulot ng Diyos nating ito ay pagkakaisa at pagkakabuklod. Kung paano ang Ama minamahal niya ang Anak minamahal niya ang Ama, at ang nag-uugnay sa kanila ay ang Espiritu Santo. Ganon din naman ang Espiritu Santo ang siya nag-uugnay sa atin at sa Diyos. Tayo ay pinagbubuklod, tayo ay pinag-iisa. Kaya nga, sa sandali na tayo rin, nakakaranas din tayo ng pagkakabahabahagi. Sa sandali na tayo rin ay nakakaranas ng mga pag-aaway, ng mga division, ng mga digmaan, ng mga pagkakagalit-galit. Tawagan natin ang Diyos natin ito. Siya ay nagpapakilala sa atin. Siya ay magbubuklod sa atin at ating dasalin sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Yun po yung pangalawa. Pangatlo at panghuli, pinapakilala at nagpapakilala sa atin ng Diyos nating ito bilang Diyos ng pag-ibig. Siguro kung pinakinggan nating maigi yung ating ebanghelyo ngayon, karamihan sa atin, ito yung favorite na verse sa Bible. For God so loved the world. Ganun na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak para tayo ay iligtas. Kaya nga mga kapatid, ang Diyos nating ito ay Diyos ng pag-ibig. Kung titingnan natin sa AI o kaya sa Google at tatanungin natin, what is love? Ang dami-daming mga definitions ng love. Subalit saan nga ba tayo dapat bumaling kapag pinag-uusapan natin ang pag-ibig? Doon sa krus ng ating Panginoon. Sapagkat doon sa krus, ibinigay sa atin yung diwa ng pag-ibig. At ito ay pagbibigay ng sarili para sa iba, para sa iyo. At doon mga kapatid, yung pagsasakripisyo ay bahagi ng pagmamahal. Ulitin ko po yun. Bahagi ng pagmamahal yung pagsasakripisyo. Kaya nga mga kabataan, kapag may nagsabi sa inyo, I love you, mahal kita, tanungin mo din, handa ka bang magsakripisyo katulad ng pagsasakripisyo at pag-aalay ng buhay ni Jesus para sa akin? At ganun po yung pag-ibig mga kapatid. Hindi tayo titingin sa iba kapag pinag-uusapan natin ang pag-ibig. Sapagkat ang pag-ibig, ito ay mula sa Diyos, isa sa mga theological virtues na meron tayo na regalo ng Diyos sa atin. Kaya nga mga kapatid, sa sandali na nawawalan tayo ng pag-ibig, sa sandali na nawawalan tayo ng pagmamahal, sa sandali na kung saan-saan tayo bumabaling kapag hinahanap natin ng pag-ibig, magpaturo tayo sa nagpapakilalang Diyos nating ito. Siya ay Diyos ng pag-ibig at ating dasalin sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Mga kapatid, 3 bagay po ang pinagnilayan natin ngayong umaga. At sana kahit papaano, itong misteryong ito ng ating pananampalataya ay ma-appreciate natin, mas mapalalim ang ating ugnayan sa Diyos nating ito.
Sabi nga po ng mga santo at ng mga spiritual writers, may mga analogy na maaari din natin gamitin para maipaliwanag natin yung patungkol sa banal na Santatlo. Sabi ni St. Patrick, binigyan niya tayo ng imagery ng isang shamrock. Ito ay isang dahon. Bagamat bihira dito sa atin yon, para yun ay isang dahon, subalit merong tatlo. So parang gano'n, tatlo, iisa. Kapag tumitingin tayo ng apoy, di ba? Yung apoy ay naglalagablab. Yung apoy ay mainit. Yung apoy ay may liwanag. Subalit iisa lamang yon. Yon ay apoy. Yung pamilya, merong nanay, merong tatay, merong mga anak. Bagamat merong tatlo, subalit iisa lamang. Yon ay pamilya. Bagamat limitado yung mga bagay na yon, yung analogy na yon, subalit kahit papaano, meron tayong glimpse doon sa bagay na yon na ang Diyos nating ito, tatlong persona, taga-likha, taga-tubos, taga-ligtas, at taga-gabay sa atin, subalit iisang Diyos lamang ang ating sinasamba, ang ating pinaglilingkuran. Halina mga kapatid, halina't palalimin natin ang ating ugnayan sa ating nag-iisang Diyos na may tatlong persona. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Magsitayo ang